Sinasabi po ng mga kritiko na si Senator Cheese Escudero daw ay natatakot kay VP Sara o pinoprotektahan niya pa si VP Sara kaysa sa mamayang Pilipino. Kaya ang naging dahilan kung bakit hindi pa nasisimulan nga itong impeachment complaint o impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Your thoughts on that, Prof? I really don't think so, no? Kasi kung titignan naman natin, tingin ko nga mas malaki ang utang na loob ni Senator Cheese, no? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady, no? Rather than dito sa Vice President. If you look at the dynamics, no? And the relationships between the Senate President and the President, no? But the thing is, syempre, meron naman talagang prinsipyo ang Senado. Meron din naman sigurong kinakailangan tayong tignan ng mga reglamento na hindi naman dapat isinasa isang tabi para lamang siguro bigyang daan yung mga tinatawag nating political accommodations. Because at the end of the day, nag-iingat din naman si Senator Cheese Escudero siguro na siya naman yung babalikan na bakit niya inalaw. Of course, this is going to be a part of the legal legal counter ng kampo ni VP Sara if he will allow this. And kumbaga maliwanag naman yung rules, no? And I think Senator Cheese Escudero is just trying to play by what the rules is saying here. And I really don't understand why members of the Congress or the lower house couldn't understand the idea being presented here by the very rules, the procedure, no? Kasi nga ang pagdinig na kagaya nito is supposed to be rules based, no? It's supposed to be done within the context of what the legal prescriptions provide, no? And kung wala talaga at hindi talaga masusunod 'yon, maaaring magkaroon ng mga technical blows dito, no? Laban doon sa mismong mga senator judges na gagawa nitong paglilitis na 'to. At bago ko lang ipasa kay partner Admar, may mga nagsasabi pa na kinakampihan na ba ni Senator Cheese Escudero si VP Sara Duterte? Hindi ko kasi nakikita na gano'n, ano. Basically because it's the rules that's actually saying that. And if you are actually going to circumvent the rules para lamang talagang pagtakpan ng isa o pagbigyan ng isa, siya naman ang malalagay sa alanganin, ano? Because maliwanag naman ang sinasaad ng rules on impeachment. So I think dito sa usapin na to, no, definitely Senator Cheese Escudero may actually be doing what he believes is right, no? And siguro may mga usapin din dito regarding doon sa possible change dito sa Senate leadership, no? Alam naman natin na may mga nag-aspire din diyan, no? And I think Senator Cheese Escudero is also trying to protect, no, not only the integrity of the Senate, pero ganun din naman yung kanyang position currently as the Senate President. And one way of him doing that is by doing what he feels is right and just. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Dito po sa usapin po ng impeachment, particular no yung isa sa kanilang mga kine-question talaga ay itong confidential fund. Meron po ba kayong nakikitang posibleng national security concern na ukol dito kapag lubusan na maisiwalat kung sa papaanong paraan, ano ba yung mga nakagawian na paggamit po nitong confidential fund at hindi lang ang OVP ang matatamaan nito, kundi lahat ng mga ahensya ng gobyerno dapat maisiwalat din ang kung paano ginamit nila yung confidential fund kung tingin ng mga mambabatas na nag-question dito sa OVP kung tama rin ba yung kanilang paggamit doon. Yes, tama yun. Ano? Basically, that's the very context of a confidential fund. No? This is actually utilized for specific purposes. No? Intelligence, trying to gather more pertinent information, na covert operation. No? So, kumbaga parang pagka iyan ay in-expose natin at inilatag natin, ano, even the nitty-gritty details of that, and subject that to audit and greater scrutiny, hindi na siya nagiging confidential, ano. And I think nilinaw na naman ito ng COA, no? And the truth of the matter is, hindi lang naman talaga ang Office of the Vice President ang may confidential fund, no. So what I'm seeing is that if the
various sectors in the country would want to know the confidential fund and the contents of it nitong ating Vice President, siguro dapat din naman na lahat ng merong confidential fund, maisiwalat din. Kapag nangyari yun, wala ng confidentiality. Diba? Hindi na siya magagamit for the purposes that is intended for it. No? And dito tayo magkakaroon talaga ng problema. So I think we need to really go by what the standards and the prescriptions na isinasaalang-alang at pinapayagan naman ng batas, kung saan gamitin para itong mga pondo na to, yun lang yun dapat siguro nating tignan dito, more than anything else. At sang-ayon kayo po dito sa kasabihan na binibinay si Inday, Prof. Ano po yan? Sorry. Yung parang kagaya po kay dating Vice President Jejomar Binay na umabot ng isang taon ba yun, mahigit, doon sa pag-question dahil alam nila na nagiging frontrunner yon sa pagka-pangulo based na rin sa mga survey. At ito rin, si Vice President Sara Duterte, frontrunner din sa pagkapangulo sa darating na halalan. Well, magkaiba yung konteksto, Kasi nung panahon ni Vice President Binay, I think 2010 pa lang or 2012 pa lang, is medyo vocal na siya about saying that he will run in 2016. So kumbaga parang nanggagaling sa kanya talaga yung statements. Siya itatakbo. Dito naman kay VP Sara, nanggagaling ito dito sa mga parang mga surveys that are being conducted, people that are telling her to run, pero wala namang clear manifestation na nanggagaling sa kanya mismo, na siya talaga ay talagang willing na talagang totally na gusto na niyang tumakbo, pero I think she's really open to the idea. Pero iba kasi yung panahon ni Vice President Jejomar Binay na talagang sobrang aga niya na pumosisyon, at para doon sa 2016 elections, and true enough, yun nga, nangyari, medyo nag-backfire sa kanya. But then again, I don't think the same applies to the Vice President, considering na iba yung konteksto at iba din naman yung kanilang demeanor, with regards setting their eyes on the presidency. Opo, and dito po sa mga pangyayaring ito, bad image pa ba ito sa side po ng pangalawang Pangulo dahil laging lumilitaw dito po itong impeachment at itong mga makakaliwa or dagdag puntos ito sa pangalawang Pangulo kasi sa side naman niya, sabi nga niya, pabor siya nga ipagpatuloy at handa na nga siya, gusto na nga niya na magkaroon niya ng bloodbath para sa kanya, parang crucifixion nga siya at kumbaga siya rin ay talagang handa na dito, Prof. Yeah, yun nga para sa atin, I think matagal na naman ito na paghandaan ng ating ikalawang Pangulo, and that she's really, she's ready. Right now, she's more than ready, I believe, because of the turnout of the 2025 elections, na kung saan nakita naman natin maliwanag na she can easily get the numbers that she needed for an acquittal, Pero yun nga, whether acquittal or conviction, ang mahalaga kasi rito is magkaroon ng sapat na avenue ang ating ikalawang Pangulo na ilahad din naman yung kanyang side. Kasi doon sa mga nakaraang pagdinig naman doon sa Kongreso, parang anong nangyari, parang she was not really given enough elbow room to really air her position, Kumaga parang persecution ang nangyari doon sa mga pagdinig na yon at hindi naman talaga siya nabigyan ng mas maganda-ganda pagkakataon to air her side. So I think this could be a good chance for her to demonstrate and once and for all clear her name in the public's perception.